Yon, magandang hapon. Kabiyahe, kamusta? Long time no vlog. Una sa lahat, isang Happy New Year. Belated Merry Christmas and a Happy New Year. Andito ako ngayon sa charging point. Kasi yung bus ko, battery, na siya. Kailangan na siyang i-charge. Nagsimula ako ng alas 3 eh. Bali, isinorender sa akin ng kami, palitan kami nung binigay niya lang sa akin 55%. Eh meron ako dito nakalagay na 1 hour to Floriana Zone D, kaya pwede mo siyang i-charge. Kaya ginawa ko, ginamit ko dalawang teka lang may kita. Wait. Yan kabiyahe. Dinalawa ko siya. Ngayon 59% na siya kasi natira kanina 48 eh. 59%. Pinagsabay ko na para mabilis maging 100%. Dinalawa ko. Yan. Linggo ngayon, syempre. New Year na New Year. Trabaho tayo. Iba talaga pag buhay OFW. Yan, patay lahat yan pag naka-charge. Kailangan pag naka-charge, patay lahat eh. Ngayon, pagpipil up muna ako ng defect sheet. Duty 277. Malinaw talaga mata ko. 77 F1. Tapos kanina binigay na sa akin yung bus 1530 1535. Pedro. My name is Pedro. Dati kinahihiya ko yung pangalan ko, ngayon proud na ako. Dahil Spanish name pala yung pangalan ko. Sabi ko kasi, huwag nyo na akong tawagin Pedro ma'am, Peter na lang. Bakit nahihiya kang tawagin nga Pedro? Pang Spanish name yan. So okay lang, Pedro na lang. Duty 277 7, tapos start ako ng 1503. So yun, nakakabiyahe. Iba talagang Christmas Christmas ng Pilipinas, nakakamiss. Buti pa si Boss Manny nasa Pilipinas, tumawag sa akin kanina. Ngayon, pag talagang OFW ka, hindi mo na talaga may isip yung may may Pasko pa rin talaga. May Pasko at bagong taon. Handa luto. Pero pag nagtatrabaho ka na talaga, ang focus mo na talaga sa trabaho. Lalo na pag ayan, tulad niyan. Ito, tulad nito. Binigyan ako ng hindi ko alam. Binigyan ako ng special service mamaya. Ang tapos ko talaga, alas 12. Ngayon, meron akong isang trip na special, Sherkewa. Tatapos ako ng alas 2:30. Kasi fireworks mamaya dito sa Valeta at saka sa Snima yata. Kaya maraming tao. Sa akin pa napunta yung special. Wala man lang tawag. Tapos nung pinatanggal ko na yung yung scheme overtime ko, panay ang tawag naman ngayon ng overtime. Kaya natutulog pa ako, tinawagan na naman ako. Yan nga, problema ko ngayon, ako na naman na magbabayad ng tax eh. Parehas nung binayad ko nakaraan taon, 325. Yung magbabayad na naman ako, pero i-complain ko na yun. Tapos hindi pa dumarating yung cheque namin na galing ng government. Yung iba nakatanggap, kami wala pa, 150. Sila Edmond, wala pa rin. Naka talaga. So yung kabiyahe, kamusta na? Long time no vlog. Nakakamiss umuwi. Gusto ko na umuwi. Homesick na rin talaga ako eh. Hindi mo, nandito yung pamilya ko. Pero kasi nung nasa Bahrain kami, kada 2 years nakakapagbakasyon kami. Nasa Middle East. Pero ngayon, dito kasi sagot mo talaga pamasahe. Ang mahal ng ticket. Tapos, although hindi natin masasabing maganda naman ang Europe, kasi maganda ang ang euro, maganda ang currency, kaya lang pag dito ka, wala kang benefits. Ang benepisyo mo tulad nung sa Middle East, kaya yung ibang mga nasa Middle East, kung maganda na yung kinikita nyo dyan, umaabot na kayo ng mga 50, 60, doon na lang, dyan na lang kayo.
Kasi unang-una sa lahat, libre ang ticket, pamasahe pag nagbabakasyon kayo. Dito, pag napunta ka ng Europe, tax, uupa ka ng bahay, sa Middle East, libre ka accommodation. Depende lang pag nag-live out kapag kasama mo yung pamilya mo, pero mura lang ang bahay doon. Di tulad dito. Tapos dito tax, pag dito nga dito ko lang talaga sa Malta na ano na dito lang sa kumpanya na to na ewan ko sa buong Malta yata na ang overtime may tax. Parang ang laking kalukuhan. Overtime na may tax pa. Sipin mo pag nag-overtime ka kunyari ng humigit sabihin na natin 30 hours. Tapos yung 30 hours na yun, kunyari lang, no? Kasi bobo kasi ako sa mati. Kunyari lang, yung 30 hours mo, mabot ng, sabihin natin, 400 euro. Kunyari na, no? 400 euro. Buti hindi 400 euro yun, makukuha mo lang siguro mga 320 ganun. Parang 80 yung, parang hindi ko ganun eh. Kasi pag nag-overtime ako, halos napupunta lang sa taxi, kaya na okay naman. Kaya nga rito, kami nagpapalamon sa mga Maltese dito. Kami mga foreign worker. Tapos ang yayabang pa ng mga Maltese, 'di ba? Yun nga ang gustong maging nila, yung ng gobyerno nila, gustong paalisin yung mga magbawas ng foreign foreign workers. Tapos papalit nila yung mga Maltese, ubod naman ng mga tamad. Tamo nga lang sa mga card libre na yung card para sa kanila tamad pang kumuha, libre na yung pamasahe sa bus kukuha lang sila ng card, tamad pa, gusto sasakay lang na bus, ayaw magbayad. Kaya nakakainis, hindi mo talaga mapigilan mainis sa pasahero. Araw-araw talaga akong kabiyay, araw-araw ako sumisigaw sa kahapon nga, hindi ko napigil Nakayo ako sumigaw, move back! Sigaw ako, tawanan yung mga pasahero Kung hindi ako sumigaw na ganyan, magsisipag-usog Paano magtitipon-tipon dito sa harap, nakakabwisit. Hirap talaga. Mahirap dito sa Malta. Kaya yung mga nakalipat na, hayahayang buhay nila sa mga nasa Ireland. Kaya lang, masarap kasi dito sa Malta. Ang sinasabi nilang masarap dito sa Malta, yung climate. Kasi sa iba, sa Ireland, hindi mainit. Sa Poland, hindi mainit. Walang init. Dito, pag araw ng init, parang Middle East to Hati. Lamig, init. Kaya ang daming turista rito pag summer talaga. Kaya kahit nga taglamig yung taglamig sa kanila, parang yung taglamig ng Germany rito, yung taglamig ng Germany, parang yung taglamig ng Malta, parang summer sa mga Germany. Sa mga nag-snow na lugar. Kasi yung lamig dito, hindi pa lang masyado malamig. Kaya lang, iba mga Pilipino, lamig na ako. Hindi naman ako masyado rin, ganito lang ako. Hindi ako masyado nagja-jacket. Pag nasa loob ka ng bus, mainit na. Pag sa labas, masakit lang yung sa ganito. So, yung kabiyahe, Happy New Year po. Sana rin at makuha ko na rin ang kapatid ko. Para pag naka-batchi-batchi na rito. Yan lang naman So, yun. Ciao na, kabiyahe. Happy New Year and Merry Christmas. Belated Merry Christmas. Ciao. Bye.